Hi guys! Today, let's try out Pink Sugar. This is the Honey I'm Good Eyebrow Gel. And isa ito sa mga bagong release nila. I already have full face first impression ng Pink Sugar before. If you haven't checked it out, ilalagay ko yung link sa description box. Okay, so right now, banggitin ko na rin ha, kasi ang suot ko sa lips ko ngayon is Pink Sugar na sugar tint. And yes, meron na silang mga bagong shades na available. Isa ito sa mga yon. This one is Queen Bee. So today, ang itatry natin is itong Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Gel. So this is a new product of Pink Sugar. Meron silang tatlong shades. Blonde, Brunette, and Taupe. Yung brunette, yun yung darkest. Yung taupe, yun yung gagamitin ko. So you can see, tapos na yung aking makeup except for the brows. Actually, hindi na to first impression kasi nasubukan ko na siya. Unfortunately, hindi ko siya na-film. Yun nga lang, dapat ang gagawin ko review na lang. But I want to show you kung anong itsura niya mamaya at the end of the day. Kasi nung tinry ko siya, sandali ko lang siyang nagamit. Siguro, isang oras lang siya sa kilay ko kasi nagpa-facial ako noon. Kaya, ewan ko nga ba. So, anyway, according to Pink Sugar, pwede nyo siyang gamitin ng as is. So, alam nyo, medyo duda ako at first kasi nga, tingnan nyo naman yung kilay ko, hindi naman siya ganun kakapal to begin with. Ako, I prefer using eyebrow pencils, yung wax, kasi nga, yung kilay ko, sparse. So, nasaan na ba yung brush ko? Oh my gosh. Okay. So, ano ba yung itsura ko? Dahil nasubukan ko na siya, alam kong gagamit ako ng brush. So, I will be using this Luxie Brush 215 Small Angle Brush. Ito yan. Ayan. Yan siya. Ayan ang problema ng manipis yung kilay. Siguro kung makapal yung kilay nyo, hindi nyo na kailangan ng brush. Kasi yung wand niya, this will do. Okay, so let's begin. Ang swerte ng makapal na yung kilay kasi ang dali-dali lang nitong gamitin. Ganyan lang. Tapos, okay na siya. Eh, kaso yung kilay ko. Actually, pwede naman. Parang mukhang natural lang siya. Ayan. Kaso kung mapapansin nyo, ditong part na to kailangan ayusin, diba? Alright, ayan na. Finished product dun sa kanang kilay ko. Okay naman, diba? In fairness, it's okay. Yun nga lang ang medyo napansin ko. Siguro kasi hindi pa siya ganun katuyo. Hintayin natin maya-maya pag natuyo na siya. Kasi parang medyo shiny yung part na to, diba? Gawin na natin yun sa kabila. This is way better than the first time na nasubukan ko siya. Mas okay, mas maganda yung pagkakalagay ko. Diba? Imagine eyebrow gel. So, hindi lang siya, minsan kasi tawag dito eyebrow mascara. So, hindi lang siya eyebrow mascara. Hindi lang niya nakukulayan yung kilay, yung buhok mismo. But, you can also use this na pang outline. Ayan. This is my second time to try it. And I liked it. Tingnan niyo itsura. Ang medyo nabobother lang ako yung shine dito sa part na to. Pero, madali lang yung remedyohan. Kung naiirita kayo, pwede nyo lagyan ng eyebrow powder. So, okay. Babalik ako mamaya at the end of the day to let you know my final thoughts, kung okay ba siya sa akin. Oh, by the way, hindi ko yata nasabi kung magkano siya. This costs 340 pesos. Take note, pawisin ako and I have oily skin. So, I'll see you later. Okay, guys. Last and I think ito lang yata yung update ko. My final thoughts. Honey I'm Good Eyebrow Gel ng Pink Sugar. Tingnan nyo. The whole day. Okay naman siya. Ang problema ko lang talaga, like, actually yun na talaga yung problema ko nung first application, is yung parang may shiny part dito. Ayan, no? Parang may panot. Pero pwede naman niya remedyohan with eyeshadow na brown or eyebrow powder. Okay lang yon. Considering na isang product lang yung ginamit ko. Okay siya, diba? Okay siya. So, walang pencil. Kasi usually ganun ginagawa ko. Pencil muna or eyebrow powder and then saka ko ilalagay yung eyebrow mascara. Pero, this is good. Pero, tignan natin. Let's try this. Kasi kanina ko pa gustong itry. Pero sabi ko, mamaya na lang pag nag-update na ako. Gusto ko siyang ganunin. Kung mabubura siya.
Mabubura ba? Uy, matibay, in fairness. Dito lang sa part na talagang may shine-shine, dito siya medyo nababawasan. Kasi I'm very oily. Tingnan natin kung hahaba. Ayan. Ayan na. Humaba na siya. So, ako kasi, sobrang oily nitong part na to, nung kilay ko. So, yun ang talagang problema ko. Pero other than that, okay siya para sa akin kasi ang dali-dali ng application niya. Kanina, diba, nakita nyo, parang ito lang in-apply ko, parang binrush ko lang yung hair sa kilay ko and then saka ko binrush using the small angled brush. And then, tapos na. Parang inayos ko lang yung shape niya and then tapos na. So, okay siya pang mabilisang kilay. Perfect for me because I'm a busy mama. Longevity, medyo nag-aalangan ako kasi yun nga, I have oily tong part na to. Kaya talagang mabubura siya kapag nagpunas ako ng pawis. Let's try na mag-blot dito sa area na to. Tingnan natin kung sasama yung kilay ko. Yun na lang. Kasi ganito yung ginagawa ko kapag shiny na yung kilay ko eh. Pag sumama to, so ibig sabihin talagang kailangan ko siyang iset with powder. Merong konti. Yan, merong konti. Pero grabe no? Hindi to review ng foundation pero ang oily ng skin ko. Ayan. Sumama talaga siya. So, para sa oily skin, may sasuggest ko eyebrow powder after applying that. Pero para sa akin, okay to. I will use this kapag madali ang lakad, mabilis ang lakad, na hindi naman ako magtatagal ng isang buong araw kasi madali siyang i-apply. Ito, yung pinakamadaling kilay, pinakamadaling application ng kilay so far. So, natalo niya yung eyebrow pencil. I highly recommend this sa mga nagmamadali. Sana naging helpful itong video na to. And don't forget to thumbs up kung oo. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Bye!